Hello mga kakilala, tara kain tayo. So habang nagkamakain ako, kukwentuhan ko kayo. Walang masyadong video kasi dito lang naman sa loob ng bahay. Kaya kuha-kuha lang tayo ng pakonti-konting video sa mga ginagawa natin. So after kong maghatid ngayon ng bata, umuwi ako kaagad. Tapos pagdating ko sa bahay, konting pahinga, kumain na ako. And after kong kumain, nakakatuwa. Kayo ba mga kakilala ko? Kapag ba yung ex nyo ay nagparamdam ulit sa inyo, nagagalit pa kayo or natutuwa? Ako kasi yung tipo ng tao na madali ako masaktan, pero madali din ako magpatawad at makalimot sa nagawa niya sa akin. Actually, good terms naman kami ng paghihiwalay ng tao na to. Nakakatuwa lang kasi ang tagal-tagal na namin walang communication. Ilang beses nangyayaring ganun na nawawalan kami ng communication. Pero bumabalik at bumabalik pa rin siya. I mean, yun bang kapag naalala niya ako, i-message niya ako. Natuwa naman ako kasi wala talaga as in zero communication kami for a long time. Tapos minessage niya ako kanina. Sabi niya, hello, kamusta daw ako? So, diba hindi mo naman siya kaagad masasagot. Hindi mo kaagad siya makikita. Not unless punta ka dun sa message request. Hindi ko alam, basta nagpunta ako dun. Tapos nakita ko yung message niya. Kinukumusta niya ako. In-accept ko yung message niya. Tapos siya, nagkwentuhan kami. Ay, nakakasad pero masaya ako nakita ko siya. Marami na nagbago sa kanya. Yung tipong pogi kasi siya. Tapos ngayon, siguro gawa ng natanda na din na nawawala yung sa buhok niya. Yung nawawalan siya, nababawasan yung buhok niya. Pero at least masaya, diba? Kasi after a long time, nagkita kayo kahit sa Facebook lang, kahit sa Messenger lang. Wala, kwento ko lang. Ikaw ba, kapag nakita mo yung ex mo, ganun ka din? Natutuwa ka ba or naiinis ka or whatever? So, ngayong araw, hindi ako naglakad ng papunta dun sa school ng mga bata kasi napapagod ako. Yung pabalik na lang ako naglakad. Tapos, pag sundo ko kanina, nagtaksi lang kami kasi may tutor yung mga alaga ko pagdating dito sa bahay. Tapos, ginulo ko sila pagkatapos nila ng tutor nila. Wala, trip ko lang. Pero saka ko na lang yung sa i-upload ba. Masaya yung araw ngayon. Wala namang masyadong nangyari. Ganun pa rin, normal. Katulad nga ng sinabi ko dun sa una kong video na nag-voice over ako yesterday. Paulit-ulit lang yung ginagawa kong routine. Yesterday ko siya pinoise over pero hindi ko pala siya na-upload. So ngayon ko lang siya i-upload. Kanina pala morning ko siya na-upload. So, eto, hopefully matapos siya and ma-upload ko siya. Ito yung lugar na dinadaanan namin. Kung mapapansin nyo, nandyan yung hinahanap ng ibang kababayan natin na nandito sa Hong Kong kung saan daw ba yung waterfront. Yan pong dinadaanan namin. Harap po niyan is waterfront. So, kung nagtatanong kayo kung paano makarating ng waterfront, so pagdating niyo po ng Taipo, sumakay po kayo ng K18 at pagbaba ng K18 dun sa pinaka-last stop, tawid lang po kayo ng kalsada, dun po kayo magtanong-tanong at doon lang po yung way, malapit lang pong lalakarin yan. Kasi araw-araw ko siyang nilalakad kaso hindi ko siya magawaan ng video ba. Gumawa ako dati ng video niyan pero hindi ganun kaganda. So, basta sundin nyo na lang, tapos PM nyo na lang ako kung if ever na mapapanood nyo to at gusto nyo puntahan yung lugar niyan. Maganda kasi dyan pasyalan. Especially ngayon magpapasko, marami na namang mga lightings. So, simple lang naman yung nangyari sa araw na to. Tamang naglakad, tamang naghatid ng pagkain, tamang nag-asikaso ng bahay. Walang yun lang yung kakaiba. Yung nagparamdam sa akin yung ex ko. Basta masaya lang. Actually, hindi kami naging ex na as in ex. Nag-stop lang talaga yung communication namin. Walang formal breakup, walang kahit na ano. Kaya, wala. Masaya kapag nagkakakwentuhan na wala namang naganap sa amin. Tamang lovers lang ganon. So, ewan sa inyo kung ano yung kwento ng love story nyo. Share nyo naman. Share nyo dyan sa baba at para malaman natin kung paano kayo mag-react sa mga exes nyo. Sa mga exes, as in. Pauwi na kami, mainit pa rin. Pero ang bilis na kasing magdilim ngayon. Malapit na kasi yung Pasko. Nakakamiss naman sa Pilipinas, no? Sana next year, next year, makauwi tayo ng Pasko. Uwi ko kasi next year is alanganin sa Pasko March kasi magditibo kasi yung panganay ko.
malapit na nga kami dito sa amin, malapit na kami sa may gate namin. So, pagdating namin dito, bayad-bayad lang tayo. Malapit na kami makarating sa lugar namin. So, yun lamang po ang maisi-share ko sa araw na to. Sana nag-enjoy kayo. Sana panoorin nyo naman to. Kasi, alam nyo ba, gusto ko lang talagang mag-diary dito sa aking Facebook. Bagong ganap ba. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa aking Facebook. Maraming pasyalan dito. I-PM na lang po ako kung gusto nyo. Thank you so much po. And God bless you all. Thank you. Bye-bye.